Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel, Capricorn. This is for first month of 2026, so January 2026 of January of 2026. So this is the first month Capricorn ng 2026. So titingnan natin kung ano ang kailangan mong marinig bago dumating yung 2026, yung January. Okay? So, Capricorn, relax. And titingnan natin, ano ba ang kailangan mong marinig? Ano ba ang kailangan mong makuha as message? Okay. First three cards tayo. Okay, this is water sign energy. Ten of Cups, Nine of Swords, and then Page of Swords. So, sinasabi ng baraha sa'yo dyan na ikaw as Capricorn, masaya ka. Okay? You're happy with your family, with your siblings, with the surroundings, with the job or career na meron ka sa ngayon. Ang problema lang is, ngayong January, possible na yung kaligayahan mo na yan, 'di ba, ay posibleng maudlot. It's because of mga negative news, negative people, ganyan ganito. So, ngayong January, sinasabi ng barahan na i-continue mo lang. Okay? I-continue mo lang kung ano yung meron ka ngayon na December. And wag kang padadala sa kung ano man na negativity na pwedeng mangyari or pwede mong ma-encounter ngayong January. Kasi kahit naman hindi bagong taon, di ba? Everyday may mga pagkakataon na matitriggers ka, may mga tao na bibigyan ka ng mga problema or concern. So if ever lang na this January ay makatanggap ka ng mga bad, like for example, kung ano ka, empleyado ka, pwedeng may mga katrabaho ka na kung ano-ano yung sinasabi laban sa'yo. Just let them, okay? Let them. Yun yung sinasabi ng baraha sa'yo. Okay, Three of Cups, Death, and Four of Pentacles. So, ang nakikita ko din sa'yo dito, isang Capricorn, ang posibleng magkakaroon ng heartbreak or mutual siya. Mutual na paghihiwalay. It's either ikaw and yung boyfriend mo, girlfriend, or asawa, ay mag-uusap kayo together na kailangan muna natin mag-cool off or maghiwalay pansamantala. It's because I need to, like for example, save money, I need to provide for my family, I need to become a breadwinner sa pamilya ko, parang ganun. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na siguro yung 2025 sa'yo ay hindi masyadong maganda. Okay? 2025, shedding of skin, 'di ba? Snake 'yan eh, 'di ba? Year of the snake. So, maraming nawala, marami kang disappointments na naranasan. But starting this January, sinasabi na matatapos na yung confusion, yung undecisiveness mo, makakapag-decision ka na. So, you will have parang strong urge na makapag-save ng pera, mag-apply ng trabaho kung wala kang trabaho, makapag-enjoy ng life, parang ganon. So, yun. Okay, so Six of Swords, moving forward. So kung makikita mo dito, Capricorn, may Capricorn na magta-travel. Maybe you're traveling very, very far. May Capricorn na pwedeng lilipat ng tirahan or yung business niya hindi masyadong maganda sa 2025. Lilipat siya ng location or mag-change siya ng career. Or kung ano man to na movement or progression, di ba? Parang gano'n. So, progress siya. So, yun. And, Nine of Cups. So, moving forward then, if may mga emotional problems, connections na hindi maganda sa'yo for the 2025, pagdating ng 2026 ay sobrang magiging maganda. So, like for example, may mga mag-asawa, magkakarelasyon nga na pwedeng maghiwalay, ng mutual sila, mutual understanding na maghiwalay. But, bago matapos yung 2026, sinasabi ng barahan na matatapos din yung problemang yan. Okay? And yun, Eight of Swords. So, yung iba sa inyo na in a relationship na parang nasasakal na kayo sa karelasyon nyo, this year, starting January,
magkakaroon ka ng sobrang desire na magbago yung buhay mo. Magkaroon ka ng freedom. Yung parang malaya kang gumalaw, malaya kang makakapag-spread ng wings mo and fly. Diba? Parang ganon. Alright? Nakikita natin dito, kung OFW ka, pwedeng you're planning to visit Philippines for vacation, or maybe you're planning to travel sa ibang bansa. Okay, so yung first card natin dito sa second deck is Six of Spades, number 29, 9, 10, 11, and reverse position siya na mouse. So, sinasabi ng bara, like for example, yung 2025 mo or 23, 24, 25 na years, ay hindi siya masyadong magandang taon. Yung parang scarcity. Masyado kang naghihirap financially, yung mga relationship hindi masyadong stable, nagtipid ka ng sobra-sobra, hindi mo nakuha kung ano yung gusto mo. But this year ng 2026, sinasabi ng barahan na reverse na siya. Okay? So, ibig sabihin, kung ano yung nawala sa'yo, babalik yan or ibabalik yan ng universe. Kung ano yung hinahanap mo or hinahangad mo na hindi dumarating, makukuha mo din siya. So, sinasabi ng barahan sa'yo dito na kung ikaw ay na-scam, napagnakawan, possible na manalo ka sa kaso kung may kaso man yan. And dito sinasabi ng barahan na makaka-recover ka sa kung ano man na pinagdadaanan mo financially or emotionally or any scarcity na pinagdadaanan mo. Okay? Alright. So, let's check ano ba ang gustong sabihin ng baraha sa'yo sa 10 of Cups. 10 of Cups, guys. 10 of Cups, this is number 4, stability. So, this is crossroad. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na possible na mayroon ka na kakilala or kapamilya, maybe relationship ito or relatives or friends na hindi siya maganda para sa sistema mo. So, hindi siya, parang poison siya sa relationship mo. Like for example, may asawa ka, boyfriend, girlfriend, yung karelasyon nyo ay may ibang tao na nagkakagusto, na gustong sirain kung ano yung meron kang masayang pamilya. Parang ganun. Okay, 9 of Swords, 7:38, 8, 9, 10, 11. So, 11, 11. So, dito sinasabi ng baraha kung ano man daw, Capricorn, ang rason ng hindi mo pagtulog. Yung parang halimbawa, isang taon ka ng puyat na puyat, antok ka na kasi hindi ka makatulog. Itong flames na to, sinasabi ng baraha na there's a good fortune coming, good news, na posibleng magkakaroon ng balanse sa buhay mo. So, kumbaga, namumroblema ka, hindi ka makatulog sa pag-iisip, mariresolve yan. Okay? Simula ngayong January, mayroong mga solution o resolution sa mga pinagkakaabalahan mong isipin gabi-gabi. Okay, 5 of Spades. So, this is Coffin. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na Capricorn, possible na mayroon kang mabalitaan. It's either this is related by blood or someone na may atraso sa'yo. So, kung sino man yan na may atraso sa'yo, possible siya na malasin, magkaroon ng bad karma, or possible na may kamag-anak ka na hindi mo gusto, or may kamag-anak kang may kasalanan sa'yo na makakatanggap ka ng bad news para sa kanila. Number 26, 3 of Cups. This is number 8. This is Spark. So, sinasabi ng barahan na there's a celebration of new love. And be careful sa mga makikilala mo if you will join sa mga reunion or sa mga, halimbawa, mga okasyon ngayong Disyembre. So, kung halimbawa nakilala mo siyang December sa party, pagdating ng January, wag ka nang makipaghalubilo sa kanya. Kumbaga, halimbawa, binigay mo yung iyong Facebook account, huwag mo siyang i-add. Okay? Kasi yung taong to na makikilala mo sa party ay, siya, fake friend siya. Okay? Hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. And that card, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kung ikaw ay Capricorn, gusto mong magka-baby ngayong taon, yung January 2026 ay hindi siya fertile month para sa'yo kung gusto mong magka-baby. Okay, 4 of Pentacles, number 1, wow, the Sun. Ang pinakamaganda ditong good news sa inyo
is etong the Sun tsaka Four of Pentacles. Kasi sinasabi ng barahan na isang happy moments siya kasi marami. So, sinasabi ng barahan na masaya. Eto na yung magsisimula ng kaligayahan mo. Okay? Parang halimbawa na biglang nagliwanag, biglang naging umaga. So, halimbawa dati, wala kang pagkakataon para makapag-ipon ng pera, but this month, parang mayroong liwanag na makikita ka na, I have hope na magkaroon ulit ng savings, magplano ulit, or kano pa man. Okay? So, last card tayo. 36-9. So, this is Cat. Mag-iingat lang tayo sa mga taong pinupuri ka. Okay? This January, mag-ingat ka. Kung may mga celebration kayo, kung sino yung nagko-congratulate sa'yo, like, congratulations Capricorn, kailangan mong i-screen yun. Kaya huwag agad-agad. Kumbaga, yung message ng baraha mo, this January, mag-iingat kayo. Kasi parang siya pulbura pa siya ng 2025 kasi January pa lang Kasi normally, yung talagang New Year natin is February. Okay? So, sinasabi ng Barasio overall na kailangan mong maging matalino sa pag-handle ng relationship. Huwag agad-agad magtitiwala. Lalo na kung makilala mo siya online, sa internet, sa party, or kung saan, huwag na huwag kang magtitiwala agad-agad. Okay? Thank you guys for watching. Bye!